Hello, hello? Okay. JC22 Solar po. Pakita ko lang po sa inyo yung available natin. 3 kilowatt hybrid solar aparato. Yan. Okay. Yan, nirigyan ko po muna ng baterya. Tapos, kinonect natin sa linya. For testing only, para makita ang pong function at function. Pero gawin po muna natin ngayon, which is bukas po yan. Yan. Tawag. So, papatayin ko po muna lahat. Okay. So, eto yung yung driver ng grid. So, habang natin siya. So, ito po yung output ng solar natin. Pababaran ko muna natin. Automatically po, dahil sa connected dyan sa grid, patay si solar inverter, automatic may transfer switch tayo, so lumilipat siya sa grid. Napatayin po muna natin lahat. Okay, then may switch din po yung ating inverter na binamit. And, at yung battery hindi po kasama sa aparato. If ever na aparato yung kunin. 3 kilowatt. Ito po yung saksakan ng solar panels. Ay dalawang siya. Pero isa lang ang breaker niyan. Kasi nandito na naman po yung ayaw niyang tanggapin na solar. So, base po tayo palagi sa requirements ng inverter. Load natin automatically dapat at least huwag natin masyadong sasagarin yung 3 kilowatt. Yan. Okay, so hagutin po muna natin. Ito yung input, then yung output. Yan. Then may ground po tayo. Yan yung battery. 24 volts na po pala yan. Gagawin natin, hugutin ko po muna yung sa main. Para back to, back to, start. Okay? Okay. Then, saksak ko ulit natin. Ito lang po kasi yung line yan. So, line in niya. Sinapsak ko po muna sa grid ko. So, magkapapower na yan. Then, meron na ring power na normal na nanggaling sa grid. Automatically. Yan. So, buksan natin yung battery para magkaroon ng supply to. Then, power on natin si inverter. Yan po yung battery niya. Maliit lang po muna yung ginamit ko for testing. So, yan. Buksan na natin yung grid. Tapos, then yung solar output. Automatic po, nilipat siya dahil sa baterya. Tumipat naman, pero may bypass, siya. Kasi medyo mahina na rin yung battery natin. For testing lang naman yan. So, papalitan nga. Okay? Yan po, ganyan po yung function niya. So, kunyari, lobat, wala nung na-drain na yung battery na hindi kailangan gamitin. Ang mangyayari dyan, dahil sa hybrid tayo, patayin natin si inverter. So pag namatay si inverter, which is, ibig sabihin, hindi tayo gagamit ng solar. So automatically, dahil may transfer switch tayo, lilipat siya sa grid. So patayin natin si inverter. Yan, automatic po. Lumipat siya sa grid. Meron niya, indicators. Kaya ito yung voltage ng grid natin, tsaka yung voltage na solar. So, yan. So, kunyari, nagka-load na ulit si battery, nagkaroon na ng charge, bubuksan na ulit natin si inverter. Yan, lumipat naman siya sa solar. So yan, ganyan lang po yung setup ng ating 3 kilowatt, 34 volts
hybrid inverter. So, hindi po 'to gumagana ng walang battery. Hindi po 'yan katulad nung on and off grid na hybrid na inverter na nabibili. So, 'pag meron naman kayong gustong setup, meron kayong ibang gusto pang magawa, puwede rin po. Puwede kayong mag-request. Merong mas mababa rito, mas mataas, mga 6 kilowatt or 5 kilowatts. Gumagawa rin po kasi tayo or nagse-setup din po kasi tayo ng mga maliliit. Ito naman po yung maliliit. Ito naman, gamit ko ang ilaw yan kasi. Ang ilaw yan, lahat yan lahat ng aking ilaw dito, yan, lahat ng ilaw dito, diyan nakakonekta. So, yun yung lightning niya, yung medyo malaki kasing bilog na yan, ano yan, panggabi lang. Okay? So, yan, pati sa CR, ko. So, yan, sinama ka na lang din sa introduction kasi para makita nyo rin na hindi lang rin yung, hindi lang malalaki o maliit yung setup natin na ginagawa. SPM lang po. Sa SPM lang po, sa page or sa Facebook po mismo para for your, para sa mga kailangan nyo. And sa mga pyesa, baka meron din tayo, yan. Ito yung po, tapos ko ginagawa ko muna ng working station. So, yan, nagawa ko muna sa working station. Yan. Tapos yung ibang setup ko for next video na lang. Medyo mahaba na kasi. Thank you. Yan, PM na lang po sa mga may gusto.